Hey guys, welcome to my channel. Sabi ko gawin ko ng quick video to bago ko itago, bago ko ibalik sa gun safe. No, so ito uli yung Rossi Wizard. Rossi Wizard ko in 223. And dumating na yung muzzle brake niya. So ayan, install ko na. Hindi ko na pinakita paano mag-install. Kukwento ko na lang. Kasi ayaw ni YouTube makita may tayo mga ganong videos, no? So, last video, tinred ko to. And then, umorder nga ako ng muzzle brake. So, ang tawag sa ganitong muzzle brake, tanker muzzle brake. Parang sa tangke, no? Tanker muzzle brake. Kita nyo? So, yung portings niya, lalaki sa side. By the way, na safety check na to prior to filming. Mga single shotguns and rifles, yan ang pinakamadaling i-check ang ang mga barrels kasi simple lang, tagusan, kita mo yan. Okay, so safety check yan ha. So yun nga no, tatlo ang portings sa sa gilid. Yan. 1 2 3. So ito yung original na dapat ikakabit ko, bird cage. Bird cage flash hider / muzzle brake. So flash hider, itatago niyan yung flash ng baril nyo para hindi kayo makita ng kalaban. Muzzle brake, babawasan niya yung recoil. So basically ito, muzzle brake talaga to, pambawas ng recoil. Kita niyo yung difference, no? And also a bit of advice pagka magpapalit kayo ng muzzle brake or muzzle brake na lang, no? Piliin nyo yung steel, bakal, wag yung aluminum. Aluminum is lightweight, no? Kung ikaw magkakabit ka ng muzzle brake para mabawasan yung recoil, mas maganda, mas mabigat. So dapat steel. So yun nga, pagka aluminum yan, mas maganyan. So hindi yan makakatulong sa recoil. Imagine mo yung harap mo is front heavy, hindi siya basta tatalsik pataas or paatras kasi nga merong weight na tutulong. So yung tanker muzzle brake, depende sa design, pero ito tatlong butas na malalaki, 1 2 3 sa sides, no? Tapos sa ibabaw 1 2 3 maliliit lang. So ibig sabihin yung talsik ng buga o yung buga ng pulbura niya o yung pagsabog niya, explosion, pag ganyan, tsaka pag ganon. So, itutulak niya pababa. So, imbis na gumano ng baril mo, may stabilize, hindi ganong mag-flip. Okay? So, ang muzzle brake, hindi naman siya, so usapang muzzle brake na rin to ha, hindi naman siya 100% mawawala yung recoil. Nakakatulong lang. So, depende sa muzzle brake. Merong muzzle brake na 40% less recoil, mga ganun, di ba? 50% less recoil. So, depende. Depende rin sa caliber. Kung ano yung kaya niyang i-tame na recoil. So, eto nga, no? Kukwento ko na lang paano kayo nabit. So, nung binili ko to, may kasama tong crush washer. Eto, bumili ako ng isang set ng mga washer. Kasi sabi ko nga, marami ako iti-thread. Marami akong lalagyan ng muzzle brake. Ito po ang tinatawag na crush washer. Kita nyo, conical siya, no? Hindi siya straight. Naka-concave siya. So, pagka hinihigpitan mo yan, pag napipipi yan, yung curvature niya umi-straight. So, talagang tight na tight. Ha? So, para siyang bowl. Pero pag hinihigpitan mo, may butas sa gitna. Nafa-flatten siya, may pressure. So, hindi talaga siya matatanggal. Okay, so ito, kukwento ko na lang paano kayo nabit to. So, nung inikot ko na crush washer, inikot ko na, yung butas na to na dapat nasa taas na dito sa ilalim. Tapos, pag iniba-iba ko naman yung position nung crush washer, minsan nasa gilid. So, ang hirap i-timing. Kaya dapat, paalala sa inyo, no, kung maggagawa kayo ng ganito, kailangan nyo ng shim, S-H-I-M. Shim. So, since wala akong shim, nagpunta lang ako sa garahe ko, naghanap ako doon ng washer na sakto dito.
Yun, washer lang para maisakto ko siya. So, pag ganyan, gusto ko itong butas na to nasa taas, di ba? So, dapat ang timing niyan nandito sa gilid. Pagka iikot mo, ikot, tapos nandito sa gilid. Tapos pag hihigpitan mo na, yung mahigpit na talaga, mag-a-adjust yan hanggang sumakto siya dito. Mahigpit na yon. Kasi pinipipi mo na tong itong crush washer. Kaya tinawag na crush washer. Napipipi yan para mag-flatten. Pag na-flatten yan, mahigpit na yan. Hindi na yan gagalaw. Okay, so, muzzle brake. Usapan pang muzzle brake, no? Bakit ako nag-muzzle brake? Kasi, wala naman akong suppressor. At inaabangan ko pa, may development ngayon dito sa US, no? Challenge na yung ATF regarding the suppressor regulation. So malamang sa malamang baka matanggal na yung regulation sa suppressor yun. Pwede na tayo mag-suppressor. So for the meantime, na wala akong balak na lagyan ng suppressor to, lalo na 223, hindi ko naman balak i-suppress ng 223. Permanente yung muzzle brake na siya, no? Pero just in case na yung rifle nyo, gusto nyo, or pistol, gusto nyo lagyan ng suppressor, ito lang dapat, yung cover lang ng thread, no? Yan lang dapat na dyan, cover para pwede nyo tanggalin anytime. So, bumili na ako isang pack sa Amazon. Just in case, doon sa iba kong rifles. Ano pa ba ako kwento ko sa muzzle brake na to? Bakit gusto ko yung ganitong design, no? Yung tanker muzzle brake. Kasi nga, parang tanke nga. Kita nyo, yung mga tanke nga, ganyan ang ginagamit na muzzle brake, diba? Yung kanan nila, ganyan yung muzzle brake. So, at least talaga, proven na yan, ganyan design. Pwede rin yung ganito. Sabi ko, might as well, magpapalit na rin ako ng muzzle brake. Go big or go home na. Ayan, no? Ang late niya. So, mas malaki, mas malalaki yung mga butas, mas mabigat siya. So, talagang kahit hindi ko pa ito natitesting, mas mababawasan ng recoil. Okay? Yan. Ito yung bird cage. Kita nyo sa ilalim, walang butas. Bakit? Ito rin, ganon. Sa ilalim, walang butas. Sa taas lang meron, tsaka sa gilid. Para yung tulak ng blast, side, tsaka pataas. Tutulak nila pababa. Kasi ang tendency ng barrel, gumanon. Mag-flip pataas, diba? Yan. So, yan. Pwede ko na to itago. Ganda. Tsaka pumogi siya, oh. Pumogi, eh. Sabihin ko naman, no, parang siyang sniper rifle. Pumogi. Tanker muzzle brake. Yan. So, yung ganito muzzle brake, pwede ba to sa AR-15? Pwede. Basta 1/2 by 28 ang thread. Pwede. May nakita ko mga AR-15s na ganito ang muzzle brake. Yan. Anyway guys, so tatapusin ko na ang video na to. Pinakita ko lang yung kinabit kong tanker muzzle brake dito sa Rosie Wizard in 223. Yan. Discontinued na tong Rosie Wizard na to, no? By the way, doon sa hindi nakakalam, ginawa to na may interchangeable barrel. So, ibig sabihin, bibili mo to, tapos pwede kang bumili ng ibang barrels na iba yung caliber. 7.62 by 39, 30 yard 6, 308. Gagana, papalitan mo lang yung barrel. Kaso yun mo ba, doon hindi natuloy. Hindi natuloy. Tapos, diniscontinue nila. Wala nang mabili. Wala ring nabiling extra barrel. Pero may nabili pa akong isang ganito. Nung sinale to, 243 naman yung caliber. So, okay lang. Meron akong 223 tsaka 243. 243 pang hunting. Nang hinahila ako, hindi ako bumili ng 308. Sana 308. No. Para the same caliber nung AR-10 ko tsaka nung Savage Axis. So, yan guys.
So, kung magpapalit kayo ng muzzle brake or flash hider, keep in mind, dapat meron kayong crash washer at saka shim. Kung walang shim, yun nga, no? Yung ginamit ko lang sa garahe na ano. Yan. Iba pa nga yung... Ito, may mga gas-gas pa. Pipinturahan ko na lang yan. Retouch. No? Washer na lang pag wala kayong shim. Basta dapat naka-timing yung butas, naka-align. So, itong butas na to, hindi to pwede nakaturo pababa. Paano? Dapat ganyan. Pa-side talaga tong dalawang malaking butas na to. Tapos itong maliliit na tatlo, dapat dito sa taas. Anyway guys, ayan. Ito po. Rossi Wizard with a tanker muzzle brake. Para siya yung sa tanke nga. Bye guys.